Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. Our daily Bible readings, Catholic daily Bible readings. The first reading is taken from the book of the Acts of the Apostles, chapter 20, verses 28 to 38. Keep watch over yourselves and over the whole flock of which the Holy Spirit has appointed you overseers, in which you tend the church of God that He acquired with His own blood. I know that after my departure, savage wolves will come among you, and they will not spare the flock. And from your own group, men will come forward, perverting the truth to draw the disciples away after them. So be vigilant and remember that for 3 years, night and day, I unceasingly admonish each of you with tears. And now I commend you to God, to that gracious word of His that can build you up and give you the inheritance among all who are consecrated. I have never wanted anyone silver or gold or clothing. You know well that these very hands have served my needs and my companions. And every way I have shown you that by hard work of that sort we must help the weak, and keep in mind the words of the Lord Jesus, who Himself said, "It is more blessed to give than to receive." When He had finished speaking, He knelt down and prayed with them all. They were all weeping loudly as they threw their arms around Paul and kissed him, for they were deeply distressed that he had said that they would never see his face again. Then they escorted him to the ship. So the word of the Lord. Thanks be to God. Good morning, Miss Ginaline Masayo. The psalmist is taken from Psalm 68, verse 29 to the following. Summon again, O God, your power, the divine power you once showed for us. Show it from your temple on behalf of Jerusalem, that kings may bring you tribute, roar at the wild beasts of the reds, the herd of mighty bulls, the Lord of nations. Scatter the nation that delight in war. Exact rich tribute from lower Egypt. From upper Egypt, gold and silver. Make Ethiopia extend its hands to God. Your kingdoms of the earth sing to God. Chant the praises of the Lord, who rides the heights of the ancient heavens, whose voice is thunder, mighty thunder. Confess the power of God, whose majesty protects Israel, whose power is in the sky. Awesome is God in His holy place, the God of Israel, who gives power and strength to His people. Blessed be God. So, that is the responsorial. The Gospel is taken from Gospel according to St. John chapter 17, verses 17 to 19. Glory to you, O Lord. Consecrate them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I sent them into the world, and I consecrate them. I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth. I pray not only one for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one,
as your Father are in me, and I in you, that they may also be in us, that the world may believe that you sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumubra pala ako dyan, 17 to 19 lines only. So, okay, so, magandang umaga po. Sorry. Okay. So, shalom. Arman, thank you for the follow. Okay. So, ang background ko ay mga po yan, yung mga pundador na iba't ibang mga sekta dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Of course, iba dyan ay hindi nakasali sapagkat napakarami na po sa kasalukuyan. So, ang first reading is, ito yung ang first reading. Actually, itong first reading, ito mga kapatid, sa hindi nakakalam, ito ay pinag-aagawan ng mga kapatid natin at ito ay paalaala din ni San Pablo sa mga obispo. Kasi ang sinabi dito na term sa New American Bible is overseer. Pero sa original na salin, kung titingnan natin is nakalagay doon is bishop or episkopos, bishop. Na sinasabi, pinapaalala ng San Pablo na ingatan, keep watch over yourselves and over the whole flock, of which the Holy Spirit has appointed you overseers, or bishop, episkopos, ang nakalagay sa original na salin, in which you tend the church of God that He acquired with His own blood. So, of course, itong verse na ito ay pinag-aagawan ng dalawa nating pinag-aagawan ng mga kapatid natin sa INC 1914 and then ang MCGI ni Brother Ellen. Hey, stop! Stop. Hey, come here. Star, Shimboy. Pasok. Star, come here. Get inside. Star, come on. Ano lang yun? Hey, stop. So, yung Acts 28, pwede natin i-connect din to ng previous days ko na sinabi na ang Panginoon ay mabuting pastor. Pwede natin i-connect to. Then, mabuting pastor siya. Sinabi ko nga sa inyo, before He ascended into heaven, He reaffirmed or reconfirmed na si San Pedro to take care of His flock. Then, again here, na sinasabi ng dito sa Acts of the Apostles, sabi ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Miletos na ingatan ninyo at ang kawang ipinagkatiwala sa iyo at hinirang kayo bilang mga obispo, in which you tend Church of God. Church of God ang nakalagay dito na term, at ang translation na kinuha ng INC 1914 ay ang Lamsa translation na ang nakalagay doon ay Church of Christ. So whether it is Church of Christ or it is Church of God, it's the same, mga kapatid. We have no question in it. It does not refer to these two denomination, the INC 1914 and then the MCGI of Brother Eli Soriano. He is dito rin, kasama rin siya dito sa picture.
Hindi po dalawa yon, iisa lang yun sapagkat naniniwala tayo at sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. It is very clear naman, di ba? Sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Actually, doon sa verse 3, without Him, nothing is created. Sabi doon sa John chapter 1, verse 1, sa verse 3, ng John chapter 1. Then, inulit ni San Pablo doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8 na magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. So therefore, itong Acts 20:28, it does not matter na kung ang ginamit ni George Lamsa sa kanyang translation is Church of Christ or Church of God because Jesus is God. Jesus, the Christ, is God. So there is no question, there's supposed to be no debate on that matter. Kasi si Christ is God. So kung ginamit man ni Lamsa yun, ni George Lamsa sa kanyang translation ng Bible, is hindi yun kontra. Kasi ang ANC 1914, tinatanggap nila yung Acts 20:28 na Church of Christ ang nakalagay. Pero pagdating sa Hebrew chapter 1 verse 8, hindi na nila tinatanggap sa the same translation ni George Lamsa na nakalagay doon, Thy throne, O God, is forever and ever. Na tinawag ng Ama ang Panginoong Jesucristo na Diyos. Ang trono mo, O Diyos, ay magpawalang hanggan. Hindi na nila tinatanggap yung Thy throne, O God, ng Inc. 1914. Yung Hebrew 1:8, ang tinanggap lang nila na salin is yung Acts 20:28 na ginamit ni George Lamsa yung word na Church of Christ. So whether it is Church of Christ or Church of God, it is not a two different church. It is not referred to the two different church that we have here in the Philippines. Yung Inc. 1914 and then yung MCGI ni Ginoong Eli Soriano. It is referred to the church founded by Christ in Matthew chapter 16. And then kung historically, since na maraming nagkiklaim that they are true and they are biblical, claiming certain verses in the Bible, then mag-provide tayo ng evidence. Are you existing already during those times in first century? Di ba wala? So, makikita natin na for the first 1,000 years, the Catholic Church is the only church that exists. Kaya kung babasahin niyo mga kapatid sa Acts 11:26, sa Antioquia doon unang tinawag ng mga Kristiyano ang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. That was the first century. Around ang bracket niya ng first century, di ba, around 33 AD, tinatag ng Panginoon kanyang iglesia, nag-ministry start ng 30. And then, in that first century, diyan tinawag sa Antioquia na ang mga lagad ay tinawag ng mga Kristiyano, yung mga tagasunod. Acts 11:26. Basahin niyo sa Biblia. Then, on that first century, on that place in Antioch also, is diyan din una tinawag na ang simbahan ay tinawag na Catholic Church. Si Saint Ignatius of Antioch, nung nagsulat siya sa Smyrnians, mga CA approximately 110 AD, sabi niya, where there is the bishop, there also the Catholic Church. Doon din unang tinawag na Catholic Church. So therefore, the church that exists from first century, after the breakaway of the schism, the Great Schism noong 1054 ng Eastern Orthodox, noong 1054, is the Catholic Church is the only church that exists. Then, kung titingnan natin ang itong grupo nitong mga tao nito sa likod, sa background, is nag-start sila noong
16th century, after Martin Luther. Ito sa pinakadulo din sa taas sa left side, ang si Martin Luther. Siya nagsimula ng Protestantism, then followed by many others. That even today, they continuously building their own sect and denomination. So yan yung sinasabi sa Acts 20:28, na ingatan ninyo ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo bilang mga obispo ng Espiritu Santo. So that is why also we have bishops. Episkopos, nakalagay doon, episkopos. Bishops. So, whether it is Church of Christ or Church of God, it does not matter because we believe Christ is God. As the scripture said, sinasabi ng banal na kasulatan. So, there is no question whether na ang nakalagay doon is Church of God or Church of Christ na binili niya ng kanyang dugo. Mark 10:45, di ba? Nakalagay doon sa Mark 10:45. Sahin natin sa Mark 10:45, mga kapatid. Ito-ulit na natin ito, mga kapatid, kasi kailangan din natin ulitin, kasi inuulit-ulit din nila sa araw-araw ito. So, para maintindihan natin. For the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So you see, doon sa Acts 20:28, tinubos niya ng kanyang dugo. Bakit kailangan tayo tubusin ng ating dugo? Ng dugo ng Panginoon Kristo. Sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. John chapter 1 verse 29, di ba? Noong kinilala siya ni Saint John the Baptist sa harapan ng mga tao, the Lord Jesus Christ never refused. No, I am not the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sabi dito sa John chapter 1 verse 29, the next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." See, Lamb of God who takes away the sins of the world. At nakalagay doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, mga kapatid. Basahin niyo po sa Bible, sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Hi, Jeremiah. Are you Jeremiah the prophet? Okay. So, 1 Samuel chapter 2, verse 25, sabi po rito, usayo po sa Bible nyo, 1 Samuel chapter 2, bakit ang Panginoong Kristo, ang dugo niya ang pantubos sa atin? I have shared this several times already, but of course, for the sake of those na hindi pa nakarinig dito, gusto ko i-share ko ulit sa inyo, mga kapatid. So, 1 Samuel chapter 2, verse 25, okay. Sabi rito, kung isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Mag-intervene between you, the two of you, sa inyong dalawa. Ngunit, sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? So you see, kung nagkasala tayo sa kapwa natin, maybe God can intervene for us. But kung sa Diyos tayo nagkasala, sino ang mamagitan sa atin? Sino ang karapat-dapat? Diba? Alam naman natin, kung babalikan natin ang kasaysayan, na ang kordero, katulad ng sinabi sa John 1:29, na ang kordero na dapat inaalay ay walang kapintasan. At sino ang makakwalify na walang kapintasan? Wala. Diba? Sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short
to the glory of God. Kaya nga isinugo ang Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na walang sala, para tumubo sa atin at siya yung karapat-dapat mamagitan sa atin sa Ama. Yung sinasabi sa Mark 10:45. Then sa 1 Timothy 2:5. Diba? Bakit doon sa 1 Timothy 2:5 tao? Of course, hindi natin tinatanggit yun na binanggit doon sa 2:5 na tao. Kasi nagkatawang tao siya. How can he offer himself kung yung possess niya pa rin yung katangian ng pagka-Diyos? Paano siya mapako? Paano niya may alon yung kanyang dugo? So therefore, he need to be human. Kaya ngayon sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Then sa John chapter 1, verse 1 to 3, then verse 14. Hindi natin yun dinidanay na tao yung binanggit doon sa 1 Timothy 2:5. Kung yung panghahawakan mo lang na John 8:40 at saka Philippians chapter 1 Timothy 2:5, pero hindi mo binabasa yung ibang bahagi na Diyos siya na nagkatawang tao, then incomplete yung pananampalataya mo, yung profession of faith mo. Incomplete. Kulang, baga. So, doon sa Philippians chapter 2, verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos, inubad niya ang katangian ng kanyang pagka-Diyos at namuhay katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa cross. So you see, yun yung sinasabi sa banal na kasulatan. That is why, yung 1 Timothy 2:5, tao siya kasi nagkatawang tao. Hindi mo yung sinulat ni San Pablo sa 1 Timothy 2:5, sa 1 Timothy kay Timoteo, hindi mo pwede ibangga din sa kanyang sinabi doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Kasi siya rin ang nagsulat doon sa Pilipos at saka kay Timoteo. So hindi mo yun pwede paglaban-labanin kasi isang tao nagsulat nun. Or else lalabas na may Alzheimer si San Pablo. So dapat patunayan niyo na may Alzheimer siya, kaya mali kontrahan yung sinabi niya. But of course, it is not. Dito pa sa Titus chapter 2 verse 13, si San Pablo din nagsulat nito kay Tito. So, paano natin ma-reconcile yan? Na dito binanggit niya, tao ang Panginoong Kristo. Pero this ibang part niya sinulat, Diyos ang Panginoong Kristo. Of course, there is no contradiction with it. Kasi ang Panginoong Kristo nagkatawang tao. Sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid, basahin niyo. Si San Pablo din nagsulat nito. Titus chapter 2. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Basahin niyo sa Bible niyo. So there is no contradiction. Kung sabihin ni St. Paul na doon sa 1 Timothy 2:5 ay tao, ang Panginoon Kristo kasi nagkatawang tao. So hindi natin yun pwede paglaban-labanin, pag-ispadahin sa mga statement, other writings to St. Paul. Ayan. So yun mga kapatid, sa Acts chapter 20 verse 28, na kapag magkasala, sa 1 Samuel 2:25, na kapag magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanilang Diyos. But kung ang tao nagkasala, yes, of course, nagkasala ang tao sa Diyos. At sino ang dapat mamagitan? Kaya nga ang Diyos na mismo rin ang gumawa ng paraan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba doon sa John chapter 3 verse 16? Sa John chapter 3 makikita natin doon. So ang Panginoong Kristo ang karapat-dapat lang. Sapagkat sinasabi dito sa Psalm 49 mga kapatid. Kung may Bible kayo, buksan nyo. Related ito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25.
So kaya ganun, ito yung part sa salvation history. Sabi dito, verse 7, hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. So you see, kaya nga, hindi magiging sapat. Kung tao lang ang Panginoon Jesucristo, walang kabuluhan ng kanyang dugo. Nonsense. At kapag tao ang pagkilalam sa Panginoon Jesucristo at kahit umanib ka sa iglesia na ipinangalan sa Kanya, He cannot save you kung ang tao lang ang pagkilalam sa Panginoon Jesucristo. Sayang lang ang pagpapagal mo, kapatid. Kasi hindi siya magiging karapat-dapat na tagatubos ng ating kasalanan. Yung sinasabi sa Acts 20:28. The church of God who is purchased by His own blood, na tinubos niya ng sarili niyang dugo. Sapagkat sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 22, yun yung kung babasahin niyo yung chapter 9 ng Hebrew, makikita natin doon yung reason. Pero ito yung verse 22. Sa Hebrew chapter 9, sabi niya, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nalilinis sa pamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So yung dugo na iaalay para once and for all ay mapatawad tayo, ma-restore yung relationship, broken relationship natin sa Diyos, ay ang dugo lamang ng kordero na walang kapintasan at walang dili iba ang ating Panginoon Jesucristo, na kung saan doon sa John chapter 1 verse 29 ay tinawag siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaya di ba kinakanta natin lagi sa banal na misa? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Kordero, actually, dinidiscourage na yung word na mundo sanlibutan ang ginagamit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Yan. So yun mga kapatid, sapagkat for all have sinned and come short of the glory of God. So therefore, kung tao lang ang Panginoong Jesucristo, hindi siya magiging karapat-dapat. Kasi may kasalanan din siya kung tao siya. At ang kanyang dugo ay walang saysay. Kasi sapagkat ang kordero dapat na iaalay ay walang bahid dungis. At ang Panginoong Jesucristo ay walang bahid dungis. Diba? Sapagkat sinasabi sa, for all have sinned and come short of the glory of God. So kung ang Panginoong Jesucristo ay tao, then ano siya? Short siya, may kasalanan siya. Yun yung mga kapatid. Ba yun? 1 Samuel chapter 2 verse 9 to 5, Psalm 49 verse 7 to 8 to 9 to 10. And then Romans 3:23, for all have sinned and come short to the glory of God. Pero sinasabi naman doon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ito yung sinasabi sa Acts 20:28 na binili ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia ng kanyang dugo. At ang iglesia na yun, whether it is Christ na minention doon sa Acts 20:28 or it is Church of God or Church of Christ, it does not refer to this in 1914 na kinlaim nila yun, pinag-aagawan nila ng MCGI. It does not refer to them. It is referred to the church founded by Jesus Christ in Matthew chapter 16. Sabi doon sa Matthew 16 verse 13 to 20, di ba? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church.
that even the gates of the netherworld shall not prevail against it. Yun yung kalagay doon, mga kapatid. Mary Kate, thank you sa floodlight. Okay. Yun yung mga kapatid, yung sinasabi ng ano. So, wag tayong mabagabag or mag-alala na kapag binanggit, di ba sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, binanggit doon ang Church of God is the pillar and the foundation of the truth. Then, ang Iglesia naman 1940 naman, ang kanilang kinukot naman is Romans chapter 16 verse 16. At itong verse ng Acts 20:28 na pinag-aagawan nila, na ang ginagamit nila ay translation ni Lamsa, George Lamsa, na Acts 20:28, na Church of Christ daw yun nakalagay doon. So, ang sabi ko nga sa inyo, whether it is Church of Christ or Church of God, it does not refer it to the two. To the check of Brother Eliseo Soriano and Ginoong Felix Manalo, it does not refer to them. It is referred to the church founded by Christ na hindi natalikod at kailanman hindi matatalikod. So yun mga kapatid, huwag kayo mag-alala, hindi yun tumutukoy sa kanila. There is no contradiction with it. Actually, meron pa nga dito sa 1 Corinthians chapter 15. Hanapin natin So kung nagpaparamihan sila ng verses, itong MCGI and any other group that uses the title na Church of God, actually nagpaparamihan sila ng verses sa Biblia, pero sad to say mga kapatid, ay hindi ito tumutukoy sa kanila. Kasi kung i-reconcile natin yung pagkatatag nila at yung pagkasulat ni San Pablo noong unang siglo, around 1st century, at i-reconcile mo sa kanila o reconnect, ipilit natin i-connect sa kanila, it is not belong to them because during those times, they are not there. Okay. So, hindi ito tumutukoy sa kanila. Ito tumutukoy sa iglesyang itinatag ng Panginoon na hindi natalikod or matatalikod. Nananatili mula 1st century until today. At kung ititrace natin kung ano yung simbahan yun, ay walang dili iba. Hindi itong mga founder nito sa likod natin, kundi ito'y ang Catholic Church. Ay, Giancarlo. Sino ba nagtatag ng Catholic? Ay, may napanood yung video ni Brother Eli Soriano nung tinanong siya kung sino nagtatag ng Catholic Church. Hindi ko alam, hindi pa ako ipinanganak noon Binanggit niya kasi magda2,000 taon na Yeah. Nahuli si Brother Eli sa bibig niya. Ibig sabihin, he is implying na siya mismo nagsasabi na ang Catholic Church is existing already almost 2,000 years. Kasi hindi pa raw siya pinanganak. Ngayon, noong hindi pa siya ipinanganak, is yung ibang mga sekta, itong mga founder nito, ng mga Mormons at iba itong mga founder nito, kilala niya. Bakit niya kilala? Hindi pa rin naman siya ipinanganak. So, andun yung outright na pagsisinungaling ni Brother Eli Soriano. Whether a small lie, pasok ka doon sa John 8:44. You see, hindi niya raw kilala. Pero, inadmit niya kasi 2,000 years ago na baka i-deny mo yan. May video yan Giancarlo. Nagkalat dito sa Facebook at maging doon sa YouTube. Hindi, ang encyclopedia is not a Catholic book. Sabihin natin, MCGI, Church of God, members of Church of God. Kung titingnan natin sa history, sa kasaysayan ng Securities and Exchange Commission, doon din naman nakalagay, di ba? Hindi mo rin ma-deny, nagkakasuhan pa nga sila ng Suhay, Haligi at Suhay kasi ginamit ni Brother Eli yung pangalan ng dati niyang kinaaniban. Okay. I challenge you. Aralin mo. Kung kailan niya natatag iglesia ka, aralin mo.
Kasi si Brother Ailey Soriano, dininay niya eh. Natural, i-deny mo rin kasi si Brother Ailey nga dininay niya eh. Outright na pagsasinungaling, hindi para kasi siya ipinanganak kaya hindi niya alam. Samantala itong mga leader na ito, hindi rin pa naman siya ipinanganak pero kilala niya. Si Mormon, si Joseph Smith, di ba? Kilala niya. Tapos Catholic Church ang tinanong sa kanya, hindi ko alam eh, kasi 2,000 years ago na kasi, nahuli siya sa bibig niya. That the Catholic Church existed almost 1,000 years ago, noong 33 AD. Nung sinabi ng Panginoon Kristo doon kay San Pedro, sa Matthew chapter 16, verses 13 to 20, na upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades shall not prevail against it. So yung founder mo mismo umaamin. So dapat mag-concede ka na rin at gumaya ka na rin sa kanya. Kasi noong bago siya namatay, di ba? Nirecant niya yung accusation niya sa Pope. Sa video din yan. So after doon, nabalita na namatay daw siya, pero hindi ko totoo kasi until now, kapag may doctrinal exposition kayo, andyan pa rin yung pangalan niya eh. Hindi mo naunawaan mga sinasabi niya. Ikaw ang hindi nakakaunawa kasi siya na nga nag-recant ng statement niya, yung pagpaparatang sa Pope na siya ang nagpaparatang sa Pope na na-acquire niya lang naman sa Sabadista na aral na ang Pope ang 666. Di ba? Na-recant niya bago siya mamatay, kung namatay nga talaga siya. And then yung sinabi niya doon sa video nung tinanong siya kung sino nag-found ng Catholic Church, hindi ko alam kasi hindi pa ako pinanganak. Hindi na yan kailangan ng explanation, Giancarlo. Huwag mong hayaan na magpatigasin yung puso mo para lang continue to deny the truth. Pasok ka dyan sa John 8:44, delikado ka dyan. Huwag kang gumaya sa ink. Si Brother Ailey nga umamin na eh. Dapat ganoon din kung sakaling huwag mo nang huwag mo nang panindigan. Magkakasala ka lang. So ito, mga kapatid, doon sa Acts 20:28, so ang Panginoong Kristo matutubos lamang tayo ng kanyang dugo kung Diyos siya. Hindi pwede na tao siya. Kasi kung tao lang siya, sayang. Kahit umanib ka pa sa iglesyang ipinangalan sa kanya, hindi ka matutubos kung tao lang ang Panginoon Kristo. Malinaw doon sa mga binanggit ko kanina. Di ba? First Samuel chapter 2 verse 25, Psalm 49 verse 7 to 10, then doon sa Mark 10:45, then doon sa Hebrews chapter 9 verse 22, Romans chapter 6 verse 23, and then kung tao lang Panginoon Kristo, pasok sa doon sa Romans 3:23, for all have sinned and come short to the glory of God. So therefore, kung taong Panginoon Kristo, hindi siya karapat-dapat na hindi magiging karapat-dapat ang kanyang dugo na pantubo sa atin sa ating mga kasalanan. Katulad ng binabanggit dito sa Acts chapter 20 verse 28. Yun mga kapatid. So sayang yung pagpapagal mo, umanib ka dyan sa iglesia na nakapangalan sa kanya. Pero kung tao lang yung pagkakilala mo sa kanya, nonsense. Hindi ka matubos. Sabi sa Hebrews 9:22, di ba? Nabasa natin kanina. Na sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. At ang dugo na mabububo para sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan ay ang dugo lamang ng Panginoong Kristo. Hindi ng sinuman. Hindi magiging karapat-dapat. Kaya pag kinote ayun sa 1 Timothy 2:5 and then John 8:40, kapag kinokote nila yan lang i-quote nila to prove na ang Panginoon Kristo ay tao lang. Then, incomplete na pananampalataya yan. Hindi kompleto, incomplete. 1,914 na pagkakamali yan, na pagkukulang. Yun mga kapatid. So sayang kahit mag-anib ka ba dyan. At kung titingnan natin dito sa Bible, yung sinabi ko sa inyo kanina, there are passages dito na Church of God, Church of Christ. Pero yung sinasabi ko nga sa inyo, it does not refer to these two or to other groups that claims they are the Church of God. Kasi ang dami po nag-claim ng Church of God, baging Church of Christ, ang dami po.
Kaso lang, sa dami nila, since na marami silang claimant, paano nila mapo-prove na sila yung tinutukoy ng ganun? And then kung sasabihin mang Church of God or Church of Christ, there is no contradiction. It does not refer to the two denominations na kilala dito sa atin. It is refer to the Church of Jesus Christ na itinatag niya noong 33 AD na hindi natalikod at kailanman hindi matatalikod. Na merong apostolic succession, may continuity. At kung ititrace natin ayon sa kasaysayan, ay hindi mapapasubalian na ang church na yan is the Catholic Church. Yun yung mga kapatid, yung katotohanan. Hindi itong mga sa likod natin na nag-claim that they are the sent by God. Hindi yun. So yan mga kapatid. Kung ang Panginoon sa Kristo ay tao lang. Kaya pag may nabasa Church of God, Church of Christ, ano to? Dalawang iglesia ba tinatag ng Panginoon? No. John 10:16, very clear naman, di ba? Ang pangarap ng Panginoon, isa ang kawan at isa ang pastor, hindi maraming kawan. Isa ang kawan, pastor. Why we continue to protest against that verse? Why continue to protest against Jesus Himself? Di ba? We are continuously protesting against Him. So, pag nakabasa kayo ng Church of God or Church of Christ, hindi yun contradiction. Kasi si Christ, kung sabihin man ng ibang translator, na lalo si Lamsa, nakalagay doon sa Acts 20:28, Church of Christ ang nilagay niya. And then sa ibang salin, actually sa original, is Church of God. Pero it does not refer to them. MCGI and Inc. 1914. At hindi rin ito tumutukoy sa dalawang iglesia. At kung sinabi man na Christ or God doon, hindi pa rin contradiction sapagkat si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. So, pag tinawag doon na Church of God or Church of Christ, no, don't worry, don't be bothered. And don't be upset na iyon, ay naku, andito nga yung kay Brother Eli, andito nga yung sa 1914. Ang Catholic Church, wala. Hindi ganun. Hindi ganun yung pag-interpret ng Bible, mga kapatid. So, hindi natin dapat i-insist. Yan yung mga tao na yun, inipilit nilang i-insist na natalikod daw yung iglesia na tatag ng Panginoon for them to insist, for them to insert their founder and sa tawag nito? In the Bible, in the prophecy of the Bible. Yun lang ganun mga kapatid. Pinipilit lamang nila. Which is kung titingnan mo, lalo na ngayon yung sa Webes, ipapaliwanag ni Brother Dwayne Cartojano yung about sa yung sinasabi niya mga apostasy na yan sa Webes, sa Pathag, sa Facebook page ng Pathag. Programa ng Diocese of Capiz. So yung mga kapatid, at kung balikan natin yung gospel, yung sa John 17, consecrate them in the truth. Italaga mo sila sa katotohanan. John 17:17. So, dapat nakatalaga tayo ang ating sarili sa katotohanan. Never tayo mag-subscribe sa any lie na kahit maliit lang. Kasi kapag nag-subscribe ka sa isang kahit maliit na kasinungalingin, mga kapatid, you are yung inilalagay mo ang sarili mo sa domain ng demonyo. Kahit sabihin mo na, member ako ng Katoliko ako, pero nagsisinungaling ka, even just a little, you are letting yourself step, you are stepping your feet in the domain of the devil already. Kahit maliit lang. Basahin niyo sa John chapter 8 verse 44. Kaya kapag nagsisinungaling ka sa asawa mo, nagsisinungaling ka sa nanay mo, anak, nag-aaral ka ba ng mabuti? Oo ma. Aral ka mabuti, nagsisinungaling ka. Then,
You are letting yourself to be under the domain of the devil. Maliit lang naman na pagsisinungaling yun eh. No, pag sinungaling, walang white lie. Those are lies. At kapag nagsisinungaling ka, automatic yun. Nilalagay mo or inihakbang mo yung sarili mo sa, kumbaga parang kung may boundary dito, andito ka sa katawan mo sa kingdom ni Lord, pero inihakbang mo na yung sarili mo sa kaharian ng demonyo, sa teritoryo ng demonyo. Kaya nga may bilin si San Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 17, mga kapatid. Sa Ephesians 4:17 yata yun. Tingnan natin kung tama ako. Though ang context dito is yung unang verse is about sa pagkagalit, pero of course this verse in verse 17 can be applied to sa mga bagay na ginagawa pa natin iba. Sabi dito, 27 pala, Ephesians chapter 4 verse 28, 27 at saka 28. Do ang una niyang binanggit sa 26 about sa pagkagalit, pero yung verse 27 can be used also sa other na mga, sa ibang mga bagay na na ginagawa. Ang sabi niya, do not leave room for the devil. Sa ibang salin, yung do not leave room for the devil is, sabi niya, do not give an inch to the devil. Sa ibang salin, do not give a foothold to the devil. Yung inch gano'n baka karang ganito, di ba? Yung inch. Wala akong dito eh. So, ganun lang kaliit. Sabi niya, wag mong bigyan ng do not give an inch to the devil. If we lie, kung nagsisinungaling tayo, we are putting ourselves sa risk. Binibigyan natin ng chance, ng foothold, ng inch, ang demonyo sa buhay natin. So yun, ganun. Kahit sabihin mo mag-preach kayo dyan ng napakaraming verse na sinasabi mo, pero kung nagsisinungaling ka naman, pinangatawanan mo yung kasinungalingan, nagkakasala ka. Pinapailalim mo or ipinapasok mo yung sarili mo sa domain ng demonyo. So yung reminder sa atin, let us not give a foothold to the devil. Let us not give him an inch in our lives. So, ganun mga kapatid. Kung sabihin, kung may basa kayo sa Biblia, sinabi dito, Church of God, Church of Christ, ano ba to? Dalawa ba to? Confusing? No, it's not confusing. Walang problema doon kung sinabi man ng translator, lalo na si George Lamsa, kung Church of Christ man yun or Church of God. Kasi ang Church of si Jesus Christ is God. Kasi hindi niya tayo matutubos ng kanyang dugo kung tao lang siya. Walang say-say. Nonsense. Kung tao lang Panginoong Kristo, hindi ko ipagkakatiwala yung sarili ko sa Kanya. Hindi niya ako matutubos base sa sinasabi ng Biblia. 1 Samuel 2:25, Psalm 49 verse 7 to 10, then Romans 3:23, then Hebrews 9 verse 22. So yun yung mga passages na yun ay some of the passages na nagpapakita na kung ang Panginoon Kristo ay tao lang, ay hindi niya tayo matutubos sa ating mga kasalanan. At nananalangin ang Panginoong Kristo dito sa Gospel ngayon sa John chapter 17 verses 17 to 19 na italagan natin yung ating sarili sa katotohanan. Parang sinasabi ng Panginoon na italagan natin yung ating sarili sa Kanya. Kasi siya yung katotohanan. Diba? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Then dito sa verse 17, John 17:17, thy word is truth. Consecrate them in the truth. Thy word is truth, sabi niya. Yung salita niya ay katotohanan.
Then sinasabi sa Romans chapter 8 verse, sa John chapter 8 verse 31 to 32, if you will remain in me and my words remain in you. Sabi dito, basahin natin. May mga Italian tayong kabawa, mga Italian tayong nag-join. Thank you, Kebs from Italy. Yan. John 8:31 to 32, Jesus then said to those Jews who believe in Him, you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. So, kapag italaga natin ang ating sarili sa katotohanan, na itong katotohanan na ito ay ang Panginoon Jesucristo, ang kanyang salita, o dapat there must be no room for us any single lie or even a little lie na sinasabi natin, na white lie. Because kung ang Panginoon Jesucristo ay katotohanan, and then pinagbibigyan natin ng pagkakataon ang kasinungalingan sa ating mga sarili, so therefore inilalagay natin ang ating sarili sa kaharian ng demonyo na ama ng kasinungalingan, na yung binabanggit doon sa John chapter 8 verse 44. So maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat po sa mga nag-follow, sa mga nag-like, at sa mga sumubaybay, sa mga nag-tap ng screen para malaman natin kung ilan sila. Then even those, yung mga hindi nag-tap ng screen yet they are considering to listen to us at pinapakinggan yung ating side bilang mga Katoliko. So that is by now. Shalom po. A blessed Wednesday to all. May God bless us all and keep us safe and sound. In Jesus' name, amen. Signing off, my dear brothers and sisters. Thank you sa lahat. I'd like Romans 12, 17, 18 verse 1 ay na-late ka. Signing off na po ako. May God bless us all.